Hindi muna pang ulam ang hanap natin din sa dagat kundi tayo ay maghahanap buhay naman. Pero kapag may mga nagpakitang pang ulam ay di akunin na din natin. Alangan namang titigan laang natin yon. So yun na nga guys for today's video, at dahil nga pala ay napapanahon na ngayon ang aming hanap buhay sa dagat, kaya naman kami ay yagyag na naman lagi sa pagtugpa o pagpunta sa dagat para manguha ng mga sea cucumber o yung balatan kung tawagin din sa amin. Over naman sa dami ng lagayan, talagang banyera para mag-harvest lang Bali araw-araw nga pala ganito na naman lagi ang ganap namin sa buhay kapag ganito ang season ng balatan. Dadagat kami ng 5 PM tapos minsan inaabot kami ng alas 12 or alas 3 ng madaling araw sa dagat. Dati nga pala din sa lugar namin kami lang talaga yung nangunguha ng balatan, pero ngayon nga ay marami na kami. Pero yung ibang nangunguha lang sila ng balatan kapag wala silang mahuli sa paglalambat o di kaya ay sa pagbububo, at saka kapag panahon talaga ng balatan, hindi nga tulad namin na talagang yan ang hanap buhay namin. So bali may bago nga pala kami na-recruit sa panghahunting ng balatan. Ito nga pala ay jowa ni Onichan. Kasama rin siya lagi sa dagat kapag nadagat si Onichan. O ay di sana all. Siya nga pala si Jalin. O Angeline, Jalin kung sumayaw. Laka uy. So bali nandito na nga pala kami sa aming pangunguhaan ng balatan. At kumain na nga pala muna kami ng hapunan bago manghibasan para mamaya ay dire-diretso na sa panghihibasan. Maaga nga pala ngayon ng hibas, maliwanag pala ang ay hibas na. Pero diretso na nga yan sa pangingilaw. Napalatawang-tawa ako dyan at gawa lang yung flashlight daw ni mama ay kanina pa daw bukas. Mainit daw yung battery tapos alam naman niyang mainit, dinikit pa sa leeg ni Onichan. Eh di nagagulumod tuloy si Onichan. Diyos ko po, ikaw nang maging Amelia. Sukhang yan ng sarap. Nga pala rin pangunguhaan namin ng balatan ay buhangina na medyo maputik, kaya naman kami ay mga nakamedyas. Hindi dahil sa ayaw naming maputikan kaya kami mga nakamedyas. Marami kasing mga barong o yung pen shell. Hindi yung lapis ha. Yung ganito baga pen shell. Marami kasing ganyan dito at saka yung mga kapis. Delikado kapag nakaapak ng gayan at gawa ng matalas yan. Hindi naman kami pwede magtsinelas at gawa ng ang buhangin ay may halong putik. Aquashoes nga pala yung gamit ko kanina pero hindi rin umubra. Natatanggal sa paa kapag bumaon sa putik. Kaya nagmedyas na lang din ako. O wari ko naman wala na mag-comment ng hasilaan sa ganda ng paa. Nakadora light naman at ako'y nakamedyas ngayon. Pagsasampigahin ko naman na talaga ay kapag nag-comment pa. Hoy, bakit parang nag-aagalit na naman? Nga pala may naapakan akong kakaiba. Para siyang suso na, ayun, suso nga talaga. Hindi ko nga pala alam kung anong tawag namin sa ganitong klase ng suso, pero alam ko yan ay kinakain. Nga pala ganito yung sinasabi kong kapis. Maraming ganyan din sa buhanginan at yan ay delikadong matapakan at matalas. Yung ganyan nga pala ay parang barong din ang laman. Kinakain din yan, kaya lang yung nakuha ko ay walang laman. Medyo nakasimangot na nga pala itong kasama ko at kanina pa kami naglalakad ay wala pa man lang kami nakikitang balatan. Napapagod na daw siyang maglakad at parang gusto nang bumalik sa bangka. Ay sus, naubos lang yung inakain na stick ko ay napagod na. Kaya naman bumalik muna kami sa bangka at kinuhaan ko ulit ng stick ko. At ayun, mukhang ginanahan na at nakakita na siya ng balatan. Piste naman aring aso na ingay na ingay. Kakaiyak ako nag-voice over eh. Nga pala diretso na kami sa pangingilaw kaya may flashlight si Yasi sa ulo. Pero mukhang hindi rin naman siya tatagal sa paglalakad at magpapaiwan din yan sa bangka. May nakita nga pala ulit kaming balatan. Ito nga pala yung klase ng balatan na kung tawagin din sa amin ay gulong. Hindi nga pala yan nalulusaw, hindi tulad nito. Ito naman yung tinatawag naming hangin ng puti. Pero yan ay okay lang naman pagsamahin. Hindi lang siya pwedeng lahukan baga ng mga shell. Kundi kaya ay ganitong lambat. At siya ay nalulusaw. Nga pala habang nagbo-voice over ako din sa gitna ng palaisdaan, napatigil ako at gawa ng bigla bagang may dumaan. Yung tunog niya ay parang may lumipad na mabilis. Hindi yung lipad na pagaspas. Yung bagang parang tunog niya ay parang lumilipad na drone, yung mabilis. Hindi ko kasi nakita kung ano yun kasi gabi na. Alas 8 na ng gabi. Sino naman pati ang magapalipad ng drone sa ganitong oras? At saka wala namang makikialam ng aking drone at ako lang ang marunong gumamit nun. Ano kaya yun? Sayang naman hindi ko nakita. Pang reels na sana. Nga pala nilapitan namin yung timba ni Papa at ni Johan at mukhang puno na nga at meron pa din sa plastic. Mukhang kami lang yung puro cellphone ng inatupag. At kakaunti pa yung nakukuha namin. Sobrang lawak nga pala ng hibas at yung bangka nga pala namin ay sinadya namin pakatihan dito para malapit bagay yung pagbitbit ng balatan. Nakakatuwang manguha lalo na kapag marami ka nakukuha. Kaya nga lang ay nakakatamad magbitbit ng timba kapag sobrang layo ng bangka. Ang sakit sa braso. Nga pala nagareklamo na naman ang Disney Princess at yung kanya daw medyas ay natatanggal. Malaki kasi yung medyas niya. Grabe naman kasi ang putik, parang hindi kami nangihibasan. At parang harvest ito ng palaisdaan ay. Nga pala ganda rin ang palatandaan namin kapag naghahanap kami ng balatan kapag umaga. Yung kanilang dumi. Kapag may nakita kang ganyan, maghanap ka lang sa paligid at andun lang sila. Kapag umaga kasi mga nakatago sila. Pero sa gabi mga nakalabas sila. Pero dahil nga hapon na at medyo dumidilim na kaya lumalabas na yung iba. Pero yung ganda ring klase ng balatan na tinatawag naming hangin ng puti, hindi naman lahat ng ganyan ay mga nakatago. Yung iba ay nakalabas din. Hindi tulad ng isang klase niya na natutunaw din. Yung tinatawag naming hangin ng bato. Yun talaga yung mga nakatago sa bato kapag umaga. At saka nga pala wala kang makikitang ganun dito kasi dito ay walang batuhan. Sa mga
mga batuhan lang sila makikita. Nga pala nabanggit ko na rin yan sa mga nakaraan kong vlog. Inulit ko lang kasi paulit-ulit ako. Hindi, inulit ko lang para dun sa ngayon pala nakapanood ng aking vlog. Nga pala sa mga nagtatanong kung saan daw ba namin ito binibenta. Sa Pagbilao, Quezon po. Pero sa ngayon po ay hindi na namin dinadala doon. Yung buyer na mismo ang pumupunta din sa amin. Siya nga rin pala yung may-ari nitong bangka na sakay namin ngayon. Tapos sa presyo naman po nito depende sa laki. Hindi ko sure pero sa pagkakaalam ko 4K na lang ngayon ang kilo ng malalaki. Bumaba na hindi tulad noon. Nga pala sa ngayon ay focus lang namin ay pangunguha ng balatan. Wala kami masyado makuhang pang ulam dito. Pero ayan may ano daw? Basta yun. Basta may mga nakukuha rin kami ditong bangkalan pero madalang. Kanina pa nga pala kami nagadampot ng balatan pero parang wala namang pagbabago yung laman ng timba namin. Parang hindi nadadagdagan. Nga pala yung mga balatan ay kumukupis kapag naluto. Kapag naluto yan at natuyo, halos gadaliri na lang ang laki. Medyo dumidilim na nga pala at parang ako inaantok na. Charis, inaantok ako sa pagbo-voice over at mag-aalas 12 na. Alas 12 ng madaling araw. Nandito pa ako sa gitna ng palaisdaan at nag-voice over. Nabago na, hindi na k-drama ang pinagpupuyatan ko ngayon kundi voice over. Kakaiba kasi ang trip ng pag-uutak ko ngayon, gumagana kapag ganitong gabi. Ay hindi naman ako makapag-voice over sa bahay at gawa ng ang iingay ng mga aso. Kaunting kaluskos laang ay batok agad, napaka-OA, hindi na lang kagatin. Tapos maya't maya pa may nadaan na bangka. Nga pala dahil malabo na ang tubig, kinakapa ko na lang ng paa ko yung balatan para na talaga itong palaisdaan. Dati nga pala ng mga bata pa kami, ang ginagawa namin, pinapadaan na namin yung lusay ng timba. Ginugud-gud baga para hindi kami mahirapang maghanap ng balatan at para wala kaming malampasan na balatan. Yan ngalay-ngalaan sa likod kapag ginawa ko yun ngayon. Nako, baka ilang minuto pa lang masakit na agad ang likod. Ganon talaga kapag natanda na. Nga pala wala na naman ako maisip na sabihin kaya ayun, mag-shoutout na lang muna ako. Shoutout nga pala kay Nalmar Sarmiento, Ato Abila, Alin May Cada, Josue Ricardo, Henilyn Roque, Wina P. Bibon, at kay JR Academia. Nga pala may naapakan ata akong baliwis o yung danggit baga kung tawagin sa iba. At yanong antak nung aking paa. Ganito kasi yung pakiramdam kapag natitinik ng ganon. Sobrang sakit, masakit pa ito sa breakup. Hindi ko pinapansin kanina kasi akala ko kung ano lang yung tumusok sa paa ko. Pero habang natagal parang namamanhid na yung aking binti. Nga pala sa wakas napuno ko na ring aking timba. Ipapabuhat ko nga pala sana kay Papa papunta sa bangka kaya lang ay malayo sila. Tinatamad kasi ako magbuhat at masakit ang aking paa. Pero syempre wala tayong no choice at wala namang ibang magabuhat kundi ako lang. Kawas at dinamihan ko ang kuha ay. Nga pala ako lang yung pinakamabagal manguha ng balatan at sila Papa nga pala ay nakailang balik na din sa bangka. Marami na silang nakuha. Paano tayo inauna ay cellphone? Nga pala rin mga nakuha namin balatan, pinaghihiwalay nga pala namin yan. Pinagbubukod namin yung natutunaw sa hindi. Kapag kasi natagalang magkasama yung gulong at saka itong hangin ng puti, matutunaw yung hangin ng puti. Kaya dapat ibukod. Pagkatapos ko nga pala maglagay ng mga nakuha kong balatan ay mangunguha ulit ako. Hindi kami uuwi hanggat may nakukuha pa kami at hibas pa. Pero ari nga palang dalawa naming kasama, si Yasi at aring katipan ni Unichan, ay tinatamad ng maglakad at natinik din daw ng baliwis. Pero ako nga ay kahit masakit pa yung paa ko, wala akong paki. Mahingilaw pa din ako at sayang ang hibas. Nawawala din naman ang antak ng tinik niyan, kaya nga lang ay medyo matagal. Nga pala grabe naman ito nabili kong flashlight na sobrahan naman sa liwanag at hindi na makita itong aking inabidyuhan. Yanong sulo. Basta yan dinampot ko na yan ay bobtail squid. Mukha nga lang palang putik yung sinirok ko pero may isda yan. Isdang bugaong. Wala lang, share ko lang. Kanina pa nga pala ako naglalakad pero wala man lang ako nakikitang balatan. Aba, mukha mga tulog na ata sila. Sa dami ba namang nahingilaw ngayon at nangunguha ng balatan, wari ko itong mga nadaanan ko ay nakuhaan na. Kapag ganari talaga maraming kalaban. Kalaban pati. Dapat talaga kapag ganito mabilis kang kumilos, mabilis kang maghanap, paunahan na lang baga. Pero kapag ganaling ako ay nag-video, pabebe lang ako sa paglalakad, bahala silang mag-unahan. Nga pala may nakita ako ditong parang crocodile. Akala ko ba lahat ng crocodile ay nasa kati na? Ba't may natira pa dito? Yung ganaling nga pala ay kauri din sila ng seahorse. Meron siya mga nakadikit na itlog. Base nga pala kay Google, ito daw ay crocodile kinemerot. Charis, ang tagal kasi ng net. So yun, pipe fish nga pala ito o tinatawag ding alligator pipe fish. So yun na nga, tinamad na nga pala ako maglakad at parang hindi na nga ako natutuwa at wala man lang ako madampot na balatan. Lowbat na rin ang aking flashlight at hindi ko kasi na-charge. So bali ito na nga pala yung mga nakuha namin balatan. Andito na nga rin pala sila mama sa bangka pero mangingilaw pa nga daw sila. Magkakape lang muna sila. Pero ako nga ay ayoko na, tinatamad na ako maglakad, nakakapagod. Ang oras nga pala ngayon ay mag-aalas 11 na at kahit nga wala nagtatanong, share ko lang. Kape po tayo mga katabudi. Pagkatapos nga pala naming magkape ayun, kanya-kanya na kaming hilata din sa bangka. Tapos si mama at papa naman ay nangingilaw pa. So yun na nga, nakauwi na nga pala kami din sa bahay at tulog na nga ang Disney princess na si Yasi. So bali ito nga pala lahat yung mga nakuha namin balatan. Ngayon nga din pala yan lulutuin, hindi na pwedeng ipagpabukas at gawa ng yung iba dyan ay matutunaw na. Hindi ko na nga lang pala maipapakita sa inyo at gawa ng parang hindi na kaya ng power ko. At ako inaantok na. So bali hanggang dito na lang muna. So yun lang, bye!